minsan lang itinakda sa taong mamatay. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom sa kanya. So yun po, sinasabi yun doon sa mga taong walang relasyon sa Diyos. Kasi mayroon pang paghuhukom na pagkatapos mamatay, mayroon pang paghuhukom. Pero sa atin, hindi para sa atin yun na mayroon tayong relasyon sa Ama. Dahil sinasabi dito sa verse 1, wala nang hatol, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Dahil ang hatol po na sinasabi dito, yun nga po, yung hahatulan ng tao pagkatapos mamatay, hatol, dahil haharap siya sa Diyos. Yung hatol po na yun po ang isi-separate siya. Kasi wala siyang karapatan manirahan doon sa langit. Wala siyang karapatan na pumunta sa langit. Dahil nga po, wala siyang relasyon sa Diyos at hindi siya tumanggap kay Kristo, hindi siya sumampalataya kay Kristo Jesus. So tayo po na sumampalataya kay Kristo Jesus, tinanggap natin siya na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, wala nang hatol sa atin. Amen po. Amen. Wala nang hatol sa ating mga nakipag-isa kay Kristo na ang ito pong nakipag-isa, ito po ang sinasabi doon sa verse 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Na yun pong nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi po siya nakikipag-isa kay Kristo. Kaya hindi siya kalulugdan ng Diyos. Na ang pakikipag-isa kay Kristo ay siya pong namumuhay ayon sa Espiritu. Sabi naman po dito sa verse 10, ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Yun po. Ang Espiritu po na nananahan sa atin, ang Espiritu ng Diyos, o ito po ang Espiritu ng Panginoon, na siya po ang bumubuhay muli. Bumubuhay muli sa taong namamatay tulad nila tatay ni Brother Ronel. Ang espiritong nananahan sa kanila noon, yun din po ang magdadala sa kanila sa langit. Yun ang naghahatid sa kanila sa langit. Yung espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, yun po ang maghahatid sa atin sa langit. Yun po ang buhay. Yun ang nagbibigay ng buhay, ang Espiritu Santo. Na siya po ang sinasabi dito na wala nang kahatulan sa mga taong nakipag-isa na sa Espiritu o nakipag-isa na kay Kristo. So malinaw po dito sa salita ng Diyos at malinaw din po ito sa atin. Na ang pagkikipag-isa kay Kristo ay sakripisyo po ito. Sakripisyo siya. Kasi si Kristo po namuhay siya na nag-sacrifice. Galing sa langit, bumaba sa lupa para maging tao, para magsakripisyo, para tayo matubos. So yun din po ang pagkikipag-isa kay Kristo, sakripisyo din po siya. Anong sacrifice? Para maligtas tayo? Hindi. Ligtas na po tayo dahil nga sa pananampalataya natin sa Kanya. Kundi ang sacrifice po doon na sinasabi, yung hindi ka na namumuhay ayon sa hilig ng laman. Hindi namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, sa turo ng Espiritu. So yun po ang pagsasakripisyo, hindi sa hilig ng laman. Kasi ang hilig ng laman ay magdudulot ito ng kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa utos ng Diyos o pag namumuhay ayon sa Espiritu ay mag-aani tayo ng buhay. So mayroon pong pakikipag-isa, mayroong pagsasacrifice na ang mga gawain ito ay iba na po sa mga dati nating ginagawa. Yun po ang pagsasacrifice, iba na ito sa dati nating ginagawa. Nagpaparaisip tayo sa mga trabaho, nagpaparaisip tayo sa mga gawain bahay, lalo na hindi maubos-ubos ang gawain bahay. Ano pa, ang iniisip pa ng ibang tao o kung anong sasabihin. Hindi na po tayo ganun. Ano pa, yung sa mga pangangailangan sa katawan na halos grabe na pagpupursigin natin sa buhay na ito. Kung para lang naman sa atin, hindi naman kailangan yun.
Kung para sa gawain ng Panginoon, para sa pagsunod sa Kanya, why not, ano? Na magkaroon tayo ng maraming kayamanan para sa gawain ng Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan. Bibigay ng Diyos yun. Pero hindi yung tulo-tulo tayo sa pagpupursige para makamit natin ang mga bagay na ito. Hindi po yun ang pamumuhay ayon sa Espiritu. Ang lagay po nun ay namumuhay tayo ayon sa laman. So, madali lang ang mabuhay na nakikipag-isa kay Kristo. Madali lang naman po mag-sacrifice. Tulad ng pananalangin. Halimbawa, nananalangin ka sa madaling araw, nananalangin ka sa gabi, nananalangin ka sa lahat, kahit may ginagawa ka, nananalangin ka. Bakit puro nilang pananalangin? Nagbabasa ka ng Bible pagka may libre ang oras. Salib na nanonood ka ng TV, nagbabasa ka ng Bible. Ayun po yung mga pagsasacrifice. Sabi, pagod na pagod ako, matutulog ako. Nahihiga ka, nananalangin ka. Yun po pagsasacrifice. Na hindi yung pagod ka, hahawakan mo ang cellphone, magte-TikTok, yan, kung ano mga mapapanood sa cellphone. Pamumuhay ayon sa laman. Pamumuhay ayon sa Espiritu ay sakripisyo po siya. At doon lamang yon sa mga namumuhay ayon sa Espiritu ay wala nang hatol. Hallelujah. Mayroong mayroong argumento. Pero hindi na natin pag-uusapan yun. Kasi ang hinihingi nga sa atin ng Diyos ay, sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tinawag ko kayo upang magpakabanal. So pamumuhay po sa Espiritu ay pagpapakabanal ito. Hindi sa relihiyon, hindi maging banal ang tao sa pamamagitan ng relihiyon. Kundi sa tulad ng pamumuhay ni Kristo, nag-sacrifice siya. Hindi niya inisip ang kanyang sarili, hindi niya alintana ang kanyang hirap na daranasin. Kundi yun po, dinarap niya yun hanggang kamatayan sa krus para sa kaligtasan natin. Dahil inaalala niya tayo, ayaw niya tayong mga tao mapahamak dahil minamahal niya po tayong mga tao. So yan po ang katotohanan na nais ng Panginoon na malaman natin, maunawaan natin na tayo pala ay wala ng hatol. Wala nang hatol sa atin kung mamumuhay tayo ayon sa Espiritu. Mamumuhay tayo na mayroong pagsasacrifice. Kaya yung mga dumarating po sa atin ng mga physical failure, totoo, aalis din naman yan eh. Hindi naman talaga yung magiging sanhi ng kamatayan. Si nanay kong sisa, kanina pinuntahan ko, hindi na siya nakakatayo. Bakit? Napilayan siya, pero hindi na siya makatayo, ay payat na siya, pero malakas ang kanyang katawan. Hindi lang siya makatayo kasi napilayan itong balikat niya. At ang sabi nga ni Lord sa kanya, wala naman siyang sakit. Sabi niya, malabong mata niya. Hindi, pag nakapikit siya, nakikita niya ang liwanag, nakikita niya, nagmi-miss yung pa siya, nagba-Bible study. Saka nakikita niya, napakaliwanag, nakikita pa niya yung mga kasama niya, mga mananampalataya. So hindi ka bulag. Hindi siya bulag kasi nakikita niya ang katotohanan, nakikita niya langit. Yun po ang bulat sa katotohanan. Ay may mga tao po na nabanggit ko lang si nanay, sinisir ko lang po ito kasi nga ang namumuhay sa Espiritu, kahit mahina ang katawan mo, kung lagi ka nagpipray, lagi mo iniisip ang Diyos, yun po ang namumuhay sa Espiritu. Ay 88 na siya, 88 ng edad noon, nanay kong sinisir. So ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Sige po, maawit na po kita. Salamat. At ipag-pray po muna natin. Salamat po Ama sa mga salita mo. Paalala mo sa amin, sa iyong mga tinuro sa amin ngayon, Panginoon. Yes. Na kami ay malaya na, Panginoon, sa lahat ng uri ng parusa, lahat ng sumpa, lahat ng alalahanin. Malaya na po kami dito. Na itong narito kami sa puntod ng aming mga kapatid, Panginoon. Amen. Na alam namin Lord ay naranasan na nila ang buhay na kasiya-siya, buhay na ganap, nakapiling ka. Na ganoon din po kami Panginoon na narito pa sa lupa. Patuloy kaming manatiling tapat sa iyo, patuloy kaming magtiyaga, magtiis sa maikling panahon ng pagtitiis na ito Panginoon ay hindi naman kayang tumbasan ang kaluwalhatian na mararanasan namin tulad ng nararanasan nila Panginoon na mga kapatid
na bagamat Panginoon sila inauna na, alam namin Lord na kami magkikita-kita dyan sa iyong kaharian. Salamat po na ang salita mong ito ay maging patibay sa aming pananampalataya, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa bayang ito, nila Nanay Leonor, Panginoon, kay Brother Junior, kay Ate Cyril, kay Kisya, sa mga susunod pa na henerasyon, Lord, kay Ate Babes, kay Pastor Raquel, maging kay Brother Paulo, Lord, sa mga batang ito, Panginoon, salamat sa mga hindi namin kasama, Panginoon. Sinasama rin po namin sila sa panalangin, sa biyaya at habag mo na patuloy itong maranasan, saan man sila naroon, Panginoon. Salamat po, dahil ikaw ay tapat na Diyos, nagnanais na kalugdan mo, Panginoon, ay hindi naman kami magpapakahirap, maghahangad pa ng mga bagay-bagay, kundi sundin namin ang iyong kalooban. Opo Ama, dahil ito ang kalugod-lugod sa iyong paningin. Paano namuhay ng bilang tao ang iyong anak dito sa lupa, ito rin po ang hinihingi mo sa amin. Magtapat kami sa iyo, Panginoon. Gawin namin ang lahat ng bagay na mayroong pagpapakumbaba. Dahil dito rin tagumpay ang aming Panginoong Hesus. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen, amen. Sige po, maawit po kita. Ulitin natin ang give thanks with a grateful. Nagpapasalamat kami dahil may mga salita ka na napanghahawakan namin, mga pangako na totoo, Panginoon, na nagpapalakas ng aming loob at nagbibigay kaaliwan sa amin, Panginoon. Nasasulat na minsan lamang mamatay isang tao at pagkatapos nito ay paghukom. Ngunit kami, Panginoon, na nanalig sa iyo ay wala ng paghukom, Panginoon, kundi ang naghihintay po sa amin, O Diyos, ay buhay na walang hanggan. At sa buhay nito ay puno ng kasiyahan dahil wala ng luha, ito iyong papawiin, wala ng karamdaman, wala ng kamatayan. At bagamat ang dalawa naming kapatid na ito, Panginoon, ay nauna na, ngunit darating po ang panahon sa iyong tahanan, sa iyong kaluwalhatian ay magkakasama-sama po kami sa itinakda mong panahon. Panalangin po namin, Lord, na ang buong sambayang ito ng Galyanera, Panginoon, patuloy maging matatag ang pananampalataya, Panginoon. Tuloy na maranasan nila ang iyong mga biyaya, Panginoon. Bagamat, Lord, ang dalawang ito ay nauna na, ngunit wag mo po sa kanilang iparanas ang anumang kakulangan dahil ikaw ang Diyos na higit pa, Panginoon, sa libong asawa, Panginoon, at Ama. Ikaw ang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ikaw ang patuloy nakakalinga sa pamilyang ito, Panginoon. Ikaw ang lagi nilang kasama, ikaw ang kanilang kalakasan, ikaw ang kanilang provider, ikaw ang kanilang protector, Panginoon. Everything, Lord, ikaw po sa kanilang buhay. Kaya salamat, Panginoon, na ang pamilyang ito ay patuloy, Panginoon, makatanggap ng mga biyaya, mga pabor,
na mula sa iyo dakilang Diyos, at salamat na hindi sila nawawala sa iyong paningin, ang kanilang mga pangailangan, ikaw ang magpo-provide, at patuloy po, generation to generation ay maglilingkod sila sa iyo, Panginoon. Salamat sa long life. Sabi mo kung ang iyong mga utos ay aming buong puso susundin, pagkakalaban mo kami ng mahabang buhay. Salamat, God, at in-declare namin yan sa buong sambayang ito ng mga lalingera. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Didi ka tamakaon na. Sige na dyan. Ilawan mo na lang yung ano mo. Ay, dito na ho. Din. Hindi pwede. Sa may poste. Kaya nga ilawan mo dito sa harapan ng tricycle. Ilawan mo ang tricycle mo. Ito poste ho. May Wala ilaw. ilaw yan sa loob. Sa May poste. poste baga may ilaw ho. Batang man dito ang ano. Kaya nga ni usog upat to. Ito si Bebe.